Kumusta naman kamo mga kabyanan, ka mga kauturan ko sa Ginoo, dalayon ang Ginoo nga makabalik mga kita sininga semana, kagakabahay nga ang Ginoo gid nga kapadayon man sa pag hikot sa imong kabuhi, labi na gid nga mangin aware man kita tanan sang iyagi katuyuan sa aton, especially nga ari nagibang kita sa uli nga mga inadlaw nga halos daw hindi mo na maintindihan nga kanabo sa kalibutan. Grabe ang influence ni Satanas, grabe ang influence sa kalibutan nga makita ta ang mga Christian, sa mga believers na nagaluya, kag disappoint, kag bangod man sa mga ginamo nga hindi lang kalibutanon kundi bisan sa sulod sa mga simbahanan, madamo sa mga paglabugay kag mga hindi amo nga nagakatabo. So kinahanglan nga mangin mausisaon kita sa tanan nga ini katabo kag mag-submit gid sa aton Ginoo kag amo na nga makabalik kita sa iya mga tinutuyo sa aton kabuhi. Kag hindi naton pagpabayaan nga labugayon lang ta kag labugayon ni Satanas man, no? Kay ti amo gid yang obra ni Satanas actually, as we understand nga gusto iya nga gubaon ang buluhaton sang Ginoo. Kag ginhambal gid ni Apostol Pablo, I believe sa mga taga Corinto nga ang mayong balita ginahinago ni Satan, no, sa mga katawhan nga hindi ini mawali agud nga madaldalya ang mga tao sa impyerno. Kag abyan seryoso ina nga hitabo, no. That's why we are really praying and trying our best, no, kung paano ma-encourage ang madamo man nga mga tumuloo nga magbulig sa pag palapnag sa mayang balita. Kag ini aton program, ang mga program sa mga kaupod naton mga broadcasters, sa mga pastors kag mga teachers siya sa Facebook nga insakto ang ilang mga ginahambal, mga fundamental teachings nga kita nga mga believers nga kung hindi man kita yan nagawali, i-share gid naton ang ini nga mga program sa aton kaabyanan kag ipaathag naton sa ilang mga balita. And I'm thankful, no, madamo sa mga tumulong nga nagasunod sa aton program kag gina-share gid nila kay makita mo man na, no, sa aton nga Facebook account kag ang mga gina-share ninyo dira kag isa ina ka matawong nga buluhaton kay ti hindi man na mabudlay nga naga-share man lang kamo, di ba? Ti sa amon part ya medyo daw taklaron gawa ang pag-prepare ng pagtudlo kag atubang sa madamo man dira nga mga persigar ni Satanas. That's why nga pray for us, no? And thank you sa mga tumulong nga nagasunod gid kag naga pangamuyo man sa aton. So, ang natunan ta diri actually sa aton nga pagpadayon, no, nga mat-amat na lang ni tudlo para nga maintindihan ta gid ang mga ginasulat ni Apostol Pablo na hanungod sa kaalam nga ginahambal niya. Sa bagay tin na-explain naton sa ligad naton mga broadcast nga ang katuyuan ni Apostol Pablo sa pagsulat sang mga epistles niya, no, and basically ining book of Ephesians agod maintindihan sa mga tumuloo ang ilang status or sitwasyon sa tubangan sang Dios. Maintindihan nila ang ilang pundasyon sang kaluwasan, kung paano sila naluwas, kag kung ano ang expectation sang Ginoo sa kabuhi sa mga linuwas. Amo niya ang pagintindi ko sa sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians kag sa iban man nga mga sulat ni Pablo, kay ang concern, no, nga mabalaan nila ang doktrina, ang pagtudlo na hanungod sa kasiguraduhan sang ila kaluwasan nga ara lamang kay Kristo Jesus. Kag karon nga ila ini nabaton kag nasiguro ng ila kaluwasan nga hindi nila ini pagpabayaan kundi nga magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Natun-an ta ini nga principle diri sa mga sinulat ni Apostol Pablo nga bag-o ka actually magkaalagad sa Ginoo kag mapuslan nimo kabuhi, dapat secureon mo gid ang imo pundasyon. Damo ina nga nagatuo kita iya sa usas kag ginakadlawan kita sa iban nga once saved always saved. Kay tinsakto mo gid na once nga nabaton mo si Kristo Jesus nga mo personal manuluwas, natawo ikaw liwat sa iya, nangin anak ka sang Dios. Te kon madula ina, kon madula ang imo nga kaluwasan, it means madula man ang imo pagkainanak. Now kung madula imo pagkainanak, ano himuon mo para ma-retrieve mo na o kung mabaton mo liwat? Ma-born again kaliwat? Wala man ginatudlo sa Biblia abyan ang born again and again. Born again, kisalang na matabo sa aton. It means kisalang ta matawo sa panimalay sang Dios. Kisalang ta ginbata. Bisan ka kasubong sa aton sa physical, di ba? Kapila ka gaya bata sa panimalay mo. Does it mean nga kung magdako ka na sa magdako ka na mga 15 years old or maybe 18, kagkontrahon mong ginikanan mo, hindi ka na natawo sinang panimalay, maisla na imo apelido. Hindi you're still a child. That's why once a child, always a child, no? Maybe hindi ka langin maayo nga bata, maybe sa lawayon ka nga anak, no?
Kasi siyempre gusto man sa ginikanan niya, even me as a father, no? Mangin mas sinulundon ng kabataan nga sa paglagko nila. Tapos bagay lagko mga kabataan ko no? Duwa man lang ako ng anak, pero mo anak ni Mrs. Gali, mga sobra naman ay 30 na ang ako nga manghod, no? Or dali na lang gali mag-40 Pero I'm happy, no? Nga ila training ya nadalagid nila sa magdako sila, no? Kaya sakto na hambal ni Pablo mo. Train up a child in the way he should go, in the way, ha? Hindi siling nga train up a child in any way. Kaya may aram kita batasan kasi nga, may ilan da ko na matunan sa kabataan ta. So wala kita gin-advisean sa Ginoo sina, but train up a child in the way. So that when they get old, they will not depart from it. Kaya mo na ang reward sa Ginoo sa mga ginikanan nga gindala ang kabataan sa Ginoo. Kag kung magdagko na sila, kung magtigulang na sila, kag magtigulang man ta, hindi na sila maglisa sa iladala noon, no? So importante mas aton mga tumulo. Nya kung natawo kita liwat, anak kina kita ya. Kung nabato nato ng eternal life, we are always living with God. Buta mo lon ang eternal life, madula how? Hindi man. Once we become a child, we will always be a child. Once we are saved, we will be saved forever. Ti ang ginahimo taya nga mga katuntuhan bilang Kristiyanon, manabata kita sa Ginoo may ma-forfeit kita ya nga reward. Madula ang reward. Pero ang pagkaanak hindi na madula. Ti ilala na iya pangunauna siguro, no. That's why amo ni naton diri kay ang goal ni Apostol Pablo is to teach the churches to be founded in the faith and to practice their faith. Simple malana, di ba? Nga maluwas ka paagi sa pagtuo, mangin anak ka sang Dios, masecure mo mo kaluwasan. Kag pagtapos i-practice mo ina nga mga sugo sang Ginoo sa imo in order to be a good child. So in the last chapter nga ito natunan, ang ikalima among walk in wisdom, no? Ito duang kita ng Apostol Pablo nga mangayo kita sang kaalam halin sa Ginoo. Kay bangod nagakabuhi kita sa last days, in the evil days, in order nga ma-understand naton ang will sang Ginoo. And then thirdly, nga kung may ara kita kaalam, we will know kung sino ang mag-manage sa atong kabuhi. And we studied nga it should be the Holy Spirit. It should not be what influences us in the world, especially ang wine drugs, amo ng advice ni King Solomon. And then we are being encouraged to spend time with other believers, encourage one another, and edify one another. Amo ng importansya sa aton mga fellowship, ang aton mga worship services, prayer meeting, kay bangod nga ang katuyuan sa Ginoo sa kabuhi sang tagsa ka Kristiyanon is to encourage one another, not to put down each other, and to edify one another, hindi nga i-gubon ang isa, kundi i-build up. Amo na nato ang no? And then here, kalima diri nga punto why we need wisdom, kay sinambal Apostol Pablo sa verse 20 sa chapter 5, para kita always giving thanks to God the Father for each other in the name of our Lord Jesus Christ. Always giving thanks. Dapat mapasilamaton kita sa Ginoo, no? Ano man ang kakatabo sa kabuhi ta, whether in hardship or in blessings, mapasalamat kita sa Ginoo. Kisa analipatan magpasalamat sa mga mabudlay nga sitwasyon, kay nanamian ta magpasalamat kung may ginabless atong kabuhi. Amo na ginambal ni Apostle Paul sa Book of Philippians, chapter 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God, no? And then iti amo na hambal sa Ginoo nga tara naton nga mga ginapangayo, we should let God knows about it. Let God know about it, I mean. Kasi siling ang Ginoo maghatag gid sa aton sang kalinong nga nagalabaw sa aton pag-intindi. Peace of God which passeth all our understanding. And even though hindi tayo maintindihan, pero ma-experiencehan ta. That's why nga hindi magkalipat sa pagpasalamat sa Ginoo. Sabagay madamo sa mga verses nga imo mga basa dai, no? Magpasalamat gid sa Dios kay iya ini kabubuton in Christ Jesus. Always be thankful to God. It is the will of God to us through Christ Jesus. So, ang pagkapasinalamaton, hindi na ginapagduraon sa kabuhi ta. I know it's hard to thank God in hard situations. Pero ang ginambal ni Pablo diri sa Philippians 4:6,
Now, let's not worry about anything. Amo nang isa ka translation bino. Don't worry about anything. And instead of worrying, pray. And, present your needs before God. But don't ever forget to be thankful to Him. So isa na isang karakter nga dapat ma-build sa atong kabuhi as believers nga magpasalamat pirmi sa Ginoo in whatever situation sa atong kabuhi. Isa ako undergo kita mga trials nga mga mabudlay, whether it is by our health, no, sa atong mga pinanangga sa kabuhi nga nagamasakit man, kag isa di ta kaintindi kung nga just be thankful to God. Pasalamatan nato ng Ginoo kay kabalugin na siya kung anong katabo, kag kung anong purpose niya sa aton mga kabuhi. Be thankful. Isa na sang dapat makita sa atong kabuhi. That's why, diri sa aton nagiton ang walk in wisdom sa Ephesians chapter 5:15-20, we should walk in wisdom because of the evil days, in order that we will understand God's will for our lives, and let the Holy Spirit control your life. We need wisdom. Kung sino ang taga-antas ang desisyon sa atong kabuhi, whether ang iban nga nag-influence sa aton or ang balaan nga espiritu. And then we fellowship with other believers. It is wise to spend time with people like you. So bisan ka di sa advice ng madamo nga bisan sa Apostle Paul na dapat piliun mo ang mga tao yang nag-agree sa imo. How could you fellowship with people that do not trust you? I believe, may wisdom man ang kinangalon dira, and then always be thankful to God. So in our conclusion in this matter, about wisdom lang, basahon ta ang James chapter 1 verse 2-15 to 5. Sila niya, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So diri si James naman niya, in relation sa tunatunan, dira sa book of Ephesians, about asking God for wisdom. Sila ni James, importante na ang kaalam, especially in times sa mga pagtilaw, para kabalota kung ano ang himuon ta. Gisiling niya diri sa verse 2, nga mga kautoran, count it all joy when you fall into diverse temptations. So muna nga kisa, daw kabudlay magpasalamat sa Ginoo kung may mga negatibo nga katabo sa atong kabuhi. And yet, let us understand that in every situation, magpasalamat ta sa Ginoo. Sa bagay ang ginambal ni James diri, count it all joy when you fall into diverse temptation. Kabigo naton nga isa ka dako nga kalipay kung ara kita sa manang kalinlain nga mga pagtilaw o kung pagsulay mo tabalon sila. Ining pulong nga ining hambal ni James sa aton, wala siya naghambal nga we should count it joy if we fall. Because there's a difference between the word if we fall kag when you fall. Ang if you fall, wala para matabo. Maslim lang nga, di ako bisan ano matabo, ako matabo gid man na. Di mahapos na yung balon, pero mag-abot ang time, yara ka na sa mga pagtilaw, kag mga pagsulay, daw malipatan mo na. Tapos actually ni James diri nga, isipon mo nga isa kadako nga kalipay o kung eksperyensya nga kung ara ka when you are already in that situation. So na kuha niyang butang balon sang Word of God. It's not that if it's gonna happen, but if it is happening, kailain man niya nga kung matabo sang sa nagakatabo. Ang iniya nga pulong nga ginhambal ni James, kag even ni Paul, to be thankful, is in the situation nga kung ara ka ya sa sina nga natawag na itong sitwasyon sa kabuhi nga madamo sa mga kabudlayan kag mga pagsulay kay Satanas siya, hindi gina siya maguntat sa pagsulay kag pag-influence sa mga tumuluo, especially sa mga nagatudlo just like me, hindi gina maguntat sa Satanas. That's why nga personally hindi ko ya mag-expect nga maabot ang time nga untatan ko ni Satanas kasi imo man nga pastor nga mas linga nga daw kabudlay sa pag-alagad sa Ginoo kanya ang gidaintrahan gid ko yan ni Satanas nga daw hindi ako ya paobrahon kag pa himuon sa mga butang nga ginasugo sa Ginoo sa akon. Well, to tell you frankly, wala na ya sa plano ni Satanas nga untatan niya ang paggamo sa imo.
Kaya ti ano blas lang sa Ginoo, the thief cometh but for to steal and to kill. Amo na hinabal sa John chapter 10 and verse 10. Amo na yung obra ng Satanas. So do not expect nga maabot ang time sa imong kabuhi nga pabayaan ka ni Satanas. May isa kahalambranon na gani, no? Which I believe also, nga kung magpati ka kay Satanas, untatan niya na. Kung gusto mo nga untatan ni Satanas, ang iya paggamo sa imo, untat ka alagad. Pero of course, hindi na mo yung solusyon, no? Kaya tiya mo ng plano ni Satanas mo nga hindi iya makuha ang atong kaluwasan, pero ma-disable niya lang ta. So hindi man tayo magpa-disable sa iya I'm saying that, hindi man makapos mo in my own experience. Kaya may times na kasi mas lang untatan ta ni Uro ka magpahuway. Hindi na ko ni siguro pagtublagon man ni Satanas. Isakto man. Kaya kung magmiguhay ka mo ni Satanas, hindi ka na naya pagkutihuton, di ba? Hindi na ka naya pag-isabaron, kaya kung mawin niya ka, di ba? You become his friend. Pag siling nilabla, kung of the nine na ka mo, kag ara ka na sa iya side, hindi na kapagamuhon. Amo na gani nga siling sa iba ng mga tumulote. Ako gani, hindi mo kuya tutom, nga ginaway mo kuya sang mga pagsabad ni Satanas. Di siyempre, nga sa baron niya ka kay miguhay na kamo, di ba? Sila nila vibes na kamo ya ni Satanas sa mga demonyo. But of course, if you understand that, hindi mo nang will sang Ginoo. That's why, ni Pablo if we continue to be faithful to God, there will be a lot of persecutions that will come from the enemy. Sakto, no? So, amo na, nga, hindi ka na mag-expect niya. Ako ay kuya ga-expect nga untatan ko ni Satanas hasta lang mapatay ko. Hindi na siya mag-untat. Kaya to be honest, for almost 50 years, observing God, daw hindi niya mahimos siya sa Satanas, no? Damo gid sa sing ginahimo iya, hindi lang ni presently daw, almost every year, every time may ginahimo gina siya nga mga bagay nga para ma-disappoint ko, ma-discourage, and there are times actually nga kung sa Korea pa daw mabugto na kag bagay nabugto na magani ako mga Korea, pero ang Ginoo sa dalayawon ang Ginoo nga padayon ang iya pagsakdag, because I know sang kabubuton sa Ginoo sa akong kabuhi that I would die serving Him. So sila ni James Derry, count it all joy when you are. Isa inakadako nga privilege, kalipay, kung gina-atake ka ni Satanas. Kaya kakahulugan, nga hindi ka gid sa iya. Okay? Kaya dapat may baloon. Namin na verse 3, no? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Dapat hibaloon. That's why importante there will be a knowledge. Amo na ginahambal ni Pablo mo, you should know the will of God. You should know what is His purpose sa imong kabuhi. Knowing this, kaya hindi mo na pag-questionon kung nga ang may kabudlayan, nga ang may pagtilaw. Especially sa aton mga pastor, hindi na tayo mag-question niya, Lord nga ang katabo ni. Dapat ibaloon mo nga katabo na bangon nga gaalagad ka gani sa Ginoo, di ba? Kag nga ang ginatilawan ang imo nga pagtuo. Kasi siyempre between trials and temptations, ang trial amo na yung pagtilaw to test our faith. Kag ang Ginoo ga-allow sina to test our faith. Temptations, pagsulay. Amo na ginambal ni James diri sa aton niya, no? Diri sa gisulat niya man, that God will never tempt us. So ang temptation na bilong na kay Satanas. Siya na yang nagasulay sa aton kay panulay na siya mo, di ba? Sila nila bisan anhon mo ya si Satanas panulay ginaya upod sa iya mga panulays. Panulays, no? Plural. Panulay isa mo, kundi panulays. Damo sila. Kaya ang temptation niya, hindi niya paghimuon sa Ginoo, God will never tempt His children because He cannot be tempted. Di ba ginambal ni James na? But trials, God allows that. Kaya dapat hibaloon nga mga trying of your faith. O ba na ganun siya ngambal sa verse 2 nga, your temptation worketh patience. The trying of your faith will work out patience. Kaya kung gusto mo pasensya, kung gusto mo mangin mapinasensyahon nga tumuloo, i-allow mo gid ang trials and temptation. Di ba? I-allow mo gid ang trials ng Ginoo. Ang mga temptation ni Satanas, kapabakod mo na sa aton mo. Pero kinahanglan, gidya, nga aton pagtuo, magtubo, kag mag-result sa pasyensya. It means to say, kung maglantaw kita sa tawag nga maskulo, kung may mga bagay ka nga hindi mo madala, di ba? So you try to work out your muscles. Agod maabot ang time nga kung magbakod ay mo lawas,
ang mga bagay nga hindi mo madala mo na. So bisan ano pa na nga atake sa imo sa mga bagay nga ina, madala mo na, masarangan mo nga hakwaton or masarangan mo nga punggan. Pero kung you don't allow God to try you, o kung ini mga temptation, masiling ka sa Ginoo, Lord, hindi lang nabala siya pagpatintara sa akon. May ara pagani nga mga teaching no sa mga hyper yang mga charismatic nga may mga prayer na sila nga, Lord, gapusa si Satanas. Di pro pamangkot in reality, wala na tudlo sa Bible nga gapuson si Satanas sa sininga time mo. Kung imod lang tawon nga si Satanas gapuson to sa bottomless pit sa tion nga magbalik ang Ginoo nga mag-start sang iya 1,000 years reign, and Satan will be placed into the bottomless pit. Kag gapuson siya sa 1,000 years, sa millennium. Amulan ang record nga nagasiling sa Biblia nga gapuson sa Satanas. But for now, hindi kaya makapray nga, Lord, gapusa sa Satanas kay ginasagad ko ni Sabad. Hindi na paghimuon sa Ginoo. No? God will allow those temptations for the reason nga gusto yaman nga magbakod ta. That's why gina-train kita sa Ginoo to build up our spiritual muscles through the study of the Word, through our faith in Him, in order that we will be able to fight the temptations. Okay? So sila sa verse 4, let patience have their perfect work. So, no? Allow, these trials and temptation to make you strong so that you will be perfect and entire, wanting nothing. So that it maabot ang time nga kung may mga spiritual muscles ka na, then you will be able to handle whatever comes your way. Kahit nag-grow gid man ka mo. Amo na nga kung hindi ta magtubo sa atong kabuhi, kay bangod hindi ta willing nga i-allow ang mga pagtilaw kag kusmod ta o kung nagasunggod when it comes to us, kag ga-expect ta nga gapuson sa Satanas, muna hindi ta mag-abot, hindi mag-produce ang atong kabuhi into that growth, no? O being patient to everything that happens. Nga ma-handle natin ni. Nga ang mga butang, ano man mag-abot, makaya naton. Not by ourselves, but because of the experience na ginhimo sa Ginoo sa kabuhi ta. And then verse 5 na siling siya nga, kung kulang ka mo sa wisdom, if you lack that wisdom, di ba? Naton sa nagligad nga kinanglan pangayoon ta ni sa Ginoo. Tiari ginabal ni James, kung kulang ka mo sa kaalam nga langit nun, pangayo sa Dios. Let him ask of God that gives to all men liberally. Wala siya naghatag wala sang may daw favoritism, no? Naghatag siya sang kabugusan sa ina nga wisdom, and upbraideth not, and it shall be given him. Hindi ta parumdom ng Ginoo iya may ginapili kag may ginadingot sa that word nga daw hindi pag ihatag kay ang sa tao nga gusto magtubo iya ihatag na sa Ginoo. If you are asking God, He will give us wisdom to understand. So katawom sina nga panugyan ni James sa tinion nga nag-abot sa aton ang kabudlayan, let's accept it without any murmuring. Kay kabalo gid ang Ginoo, no? Nga ina-allow yan na sa aton for our own good. That's why ang tanan nga mga trials, di ba hambal ni Pablo? All things work together for good. Tiway siya na silingan iya nga good things work together for good, kundi nga all things. Dala na da ang mga bad things, pero gamiton na sang Ginoo. No? All things work together for good to those sa mga tumulo, of course, hindi sa tanan, but to those only who loved Him and are fitted for His purpose. So kung nagapagamit sa Ginoo, ihatag sa Ginoo ining kaalam, He will give us the wisdom to handle all the trials that happens in our life. Amo na ang hambal ni King Solomon sa Proverbs nga very familiar, very popular nga, maybe na-memorize mo ni, ang Proverbs 3:5-8. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, aring advice yan ni Haring Solomon, nga saligan tang Ginoo without any doubt, trust Him, sa bugos mo nga tagipusoon, not only the heart that pumps the blood, but with all your being, with all the center of your life, with all you, sa kabilugan nga ikaw, ang imo nga pagsalig sa Ginoo,
kag hindi kaya magsalig sa imo lang ya understanding. Amo na liwat nga kung magtuong kita sa Book of Colossians, si Pablo nagawarn gida sa mga worldly philosophies. Nga hindi tagid pag-ibasi ang aton kaalam sa mga nabasahan ta, sa influence sa mga philosophers nga mga ungodly. Of course, we need to read and of course consider sa mga writings kag mga ginawali sa mga leaders nga masaligan naton who are actually based on the truth of the Word of God. Pero importante gidre, sila ni Apostol Pablo, hindi tayo maglin, hindi tayo magsandig lang sa aton kaalam, no? Sa tanan nga mga pamaagi in all thy ways, i-acknowledge tagid ang Ginoo. Buta mo lang sila, nga i-refer tagid sa iya. Ang tanan naton nga mga problems, mga questions in life, whatever we do, God always is our priority. Di ba hamar sa Ginoo Kristo sa aton? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Unahon tigid ang natawag naton ginharian sang Dios. O kung siya nga nagapungko sa trono, consult Him. Kay siya maga-direct, magatuy-tuy sa aton mga banas. Amen? And then, silingan dali sa verse 3 and 8, chapter 3, verse 7 and 8, be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. So, hindi lang tayo mangin maalam lang sa aton ng panulok, no? In our own understanding. Sa aton lang yung mga tinunan nga ginabasi naton niya ang kabuhi ta sa aton nga mga nakuha sa advice sa internet. That's why mo si David nang siling ganigid, no? Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly. Hindi kita pamati sa mga ginalaygay sa mga malauton. Actually, yung word nga ungodly na refer na sa mga tao nga wala kakilala sa Diyos. Hindi kaya mamati sa ila. Nga wala gani sila kabaloy ang wisdom nga naghalin sa Ginoo. Maybe may knowledge sila, may kaalam, may experiensya, and yet no wisdom from God. Di silindriya ni King Solomon nga dapat ihatag dikit sa Ginoo, no? Ang aton nga kahadlok, hindi ta magsagad pauyon sa mga kalautan. Kasi siling it will be health to thy navel and marrow to thy bones. So, namin siya nga pulong hambal ri, health to thy navel. Anong navel gani? Maning pusod, no? Kag ang marrow to thy bones. So, mangin isa ini ka maayo nga butang, nga himuon naton sa aton kabuhi. Maybe gingamit yang navel, kaya bangot ti amo na siya ang nag-connect sa aton nga mga bata, nag-connect sa aton ginikanan, kag amo ni siya ang aton nga navel ang nag-connect sa Ginoo. The source of life is God. Kag ang marrow to thy bones, ano blang marrow? Nambalgan nila kuno nga ang utok sang aton nga tulan. That's why nga kung magkaon ka sa mga linaga, mga batsoy, no? Nagapangagadiya sang utok sa tulan. Hindi man niya sila nga may utok ang tulan. It's actually the marrow that produces things, you know, kung nakita sa medical understanding, nagaproducer sa mga bagay nga para gid sa aton health. Di ba? So, amo na ang ginhambal ni Pastor Pablo. So, in summary, we have learned, no, bago ito masaylo sa dason na topic, ari ang 5 ka wisdom nga kinahanglanon naton. Ay 5 ka walk, amo ni ang 5 ka gawi nga may duwa pa nga nabilin nga tun-an naton. Do not walk as Gentiles, chapter 4 verse 17 to 19. Walk in truth, Ephesians 4:20 to 32. Walk in love, Ephesians 5:1 and 2. Walk in the light, Ephesians chapter 5:3 to 14. And then walk in wisdom, that is in Ephesians chapter 5. Chapter 5 verse 15 to 20. Okay? So, diri kita mag-end karon. Kag salamat gid luwat sa inyong pag-upod sa aton. Paduyonon naton ang pagtuon sa Book of Ephesians sa Marison nga adlaw. Thank you so much for having the patience sa pag-upod sa akon diri. I encourage you to read the Book of Ephesians and other books nga gisulat ni Apostol Pablo for the purpose of knowing the Lord so that our faith will become strong. We will have a strong foundation. Kag mangin mapuslano ng kabuhi naton, no? Hindi tayo magtiner sa pagkabata lang,
nga agod nga maintindihan ta ang kabubuton sang Ginoo sa atong kabuhi. Kinahanglanon na siniuli mga adlaw. And to be honest, I really don't know how much longer ang atong nga pag-stay sining adota, because the next event ni gin-promise Ginoo sa aton is that He is coming again to rapture us to Himself. And where the Lord is, we will be with Him. So friend, kung ikaw pamati, karon wala ka pa siyang kasiguruduhan, whatever happens to you when you leave this earth, Bible, what is Bible? Basic instruction before leaving earth. Bago ka maghalin sining kalibutan, balik ka sa pulong sa Ginoo. Again, basic instructions before leaving earth. Bible. Kaya aradra sa Biblia ang tanan nga mga instructions kung paano ka makaprepare for your eternity. It's my prayer nga makilala mong Ginoo nga imo personal nga manluluwas. Agod nga anytime what happens to you, you will be safe in His hands. Till the next time, God bless you.